Bakit? Binigyan ko sila ng 200. Siyempre, uwi na ako ng Kalatagan. Oh. Tapos, ayun, tas nagpabili sila ng jeans. Napainom ako. Tapos nung gabi, ginako. Sabi ko sa'yo eh. Sabi ko sa'yo eh, sasakay na kita sa bus. Didiretso na kita eh. Sabi ko, huwag kang magtitiwala basta-basta. Sana sa lahat-lahat ng nangyayari sa'yo right now is magiging aral talaga sa'yo. Tandaan mo, yung sinasasabihin ko, walang ibang tutulong sa'yo si God at sarili mo. Kami, tutulong once, twice. Maging aral sa'yo yan na sa DTA. Alam mo ibig sabihin nun sa akin? Don't trust anybody. Parang yun siya, oh. Nakita ko yung kasamahan niya dun. Pero tingin ko, umuwi yun. Ano? Umuwi yun. May mga dinaanan lang. Ako malakas ang kutob ko, umuwi yun. Na-refresh na siya napagkapi natin. Sino? Ayun, si Ay, ito. Valerie. Siya ba yan? Sige, ayan. Itabi mo dyan. Kakausapin ko, isakay ko na lang. Doon ka sa likod, sir. What happened to you, girl? You look... Sige, sige. Hindi pa pwedeng bababa. Babayan. Kasi nung time na binitawan ko siya ay or pagkatapos ng parlor niya mga kababayan, nangako siya sa akin na babalik ng Batangas. Tapos after ng Batangas babalik siya ng Batangas, pero nakiusap siya sa akin na magpapaalam muna siya sa tinitirhan niya. So inaasahan ko naman mga kababayan na mayroon siyang mga tinitirhan. Pero nagtataka ako, marami nagme-message sa akin na hinihintay nila yung pagdating niya doon dahil napanood siguro nila yung usapan namin. Pero hinihintay ko yung may mag-message mga kababayan. Pero wala nag-message. Kaya nagbakasakali ako napuntahan dito, daanan dito. Pero sakto mga kababayan, nandito siya, nakita namin. Gusto ko talaga mga kababayan yung matulungan talaga itong taong to. Kasi matino pa siya. Siguro talagang dinidibdib lang niya or hindi niya siguro matanggap ko anong nangyari sa kanya. Hindi pa naman totally. Hindi ko pa siya totally nakausap kung ano nga ba talagang problema sa kanya at sa kanyang nanay. Dahil yun talaga yung madiin niya sinasabi sa akin na nasaktan siya sa ginawa or trato sa kanya ng kanyang mga magulang. So mga kababayan, for the second chance, pupuntahan ko, kakausapin ko kung ano ulit natin gagawin. Pero itong pagkakataon na ito mga kababayan, ang gagawin ko, ang gusto kong mangyari, ihatid na muna ito sa Batangas. Mga kababayan, bababain ko lang. Ako yung cellphone. Saka yung pera. Bakit? Paano na gano'n ako doon? Binigyan ko sila ng 200. Siyempre, uwi na ako ng Kalatagan. Oh. Tapos, ayun, tas nagpabili sila ng jeans. Napainom ako. Tapos nung gabi, ginako. Sabi ko sa'yo eh. Sabi ko sa'yo eh, sasakay na kita sa bus. Didiretso na kita eh. Yun nga, yun nga, sana naniwala na. Wala namang ibang kagawa doon, o just lang din. Sabi ko, huwag kang magtitiwala basta-basta. Nag-uusapan namin, simula noon, pinag-uusapan. Kahapon wala akong gana, nakahiga dalawang araw. Sino kumuha ng cellphone? Hindi ko alam. Basta inilagay ko lang doon sa gilid ng ano. Okay, halika.
Halika, sama ka na lang sa akin. Dalhin na lang kita sa Batangas. Ha? Ihatid na lang kita. Wait lang. Sabi ko sa'yo eh. Last chance. No? Hindi ka na. Mga kababayan, dalhin na lang natin siya sa Batangas. Pero kailangan mag-base muna siya. Maingay sa labas. Patuloy ako. Okay lang. Sabi ko, dapat mo sana madaanan ako. Kasi sa totoo lang, nung time na ihahatid ka namin, gustong-gusto talaga kita pasakayin na sa bus, sa BLTV ba yon? Gusto ko sila libre. O tapos, paanong nangyari after nun? Kasi sabi mo sa akin nun, Magpapaalam. okay, abanti tayo. Magpapaalam ka lang sa kanila and then sasakay ka na sa bus papuntang Batangas. Ang ginawa ko naman, syempre, para ano, yung nawalan pa nga ako ng boses, garalgal ko nga yung boses ko. Oo. Tapos yung ginawa ko naman, nilibre ko sila Mm. ng 2 bilog, ay ng 2 watro, tapos ko pagkain, tapos binigyan ko pa sila ng yung mag-asawa, tig 200, lahat ng, siyempre kaibigan ko na, Oo. nakasama ko na rin. Oo, nakasama mo sila. Then, So nakasama ko sila nung simula nung yung dito, yung umalis ako. sila yung naging family mo nung time na nasa lansangan ka. So, ililibre ko din. Oo. At sabi ko nga, so magpapasalamat ako ilalim. Suppose ngayon, doon ako natulog doon. Oh. Mm. Kasama ko yung may sidecar. Oo. Nagpabilang ko 4 doon eh. Mm. Tapos yun na yung, sabi niya, nahuli daw sa pulis, kung ano-ano mga, Yung sinasabi. Hindi mo lang kulay yun sa gilid. Oo. Tapos inipid ko sa ilalim ng karton. So yung pag-gising ko na umaga, wala, sabi ko, nawawala ang cellphone. Oo. Sabi ko, ando pa naman sa ilalim yung pera doon. Nung, Dapat kasi hindi mo na binitawan, diretso ka talaga sa bus. Ganun talaga yung gusto kong mangyari nung time na yun. Gusto talaga kitang pasakayin ng bus. Kaya nga binalikan pa kita nung na-drop Oo. kita, binalikan pa kita, tinatanong kita. sinabi ko nga sa kanila, bayad nila ni Panky, isipin nyo, na binalikan pa ako dito sa likod. Oo. Pero naano ako sa inyo, yung parang naawa ko sa iyo, siyempre. Siyempre blessing yun sa akin. Dahil sa ginawa yun nila sa akin, yung parang kayo yung family ko. So kailangan ko din, siyempre, binigyan ko yung sila tigda 200. Yung 1,000 sa kanila, yung sabi ko, tiyatigin nyo yan. Kasi di ba nakita mo naman Daddy Frank yung nandun. Tapos nagpautos ako, ilan na lang mga suklin binibigay. Hindi ko rin naman maano. So magiging aral na sa'yo yan. Ang pera, pag nakatanggap ka ng pera, kung gusto mong magbigay, huwag mo ibibigay ang pera. Halimbawa, Gusto ko nga ako na dapat ang bibili. ikaw ang bibili. Tapos bigay mo, yun lang. And then after that, okay na, layo ka na kasi Tapos kahapon, 2 araw akong yung tulog. Kasi parang nasubra na ako ng stress. Sabi ko, dapat umuwi na lang. Naniwala sana ako na di ba? At sana inilihim ko na lang sana sa kanila na at para at least pero hindi pa pwede, siyempre. Sinishare ko yung sabi ko sa Daddy Plan ko yung tapos yung nag-text pa ako noon yung kaya kay Kuya. Gamit yung sidecar na nag-away-away sila kasi siyempre lasing na sila. Kaya ako tulogon na. Tapos pag-usin ko wala na. Tapos yung Vince na bag, wala na rin. Nagtataka ako kasi, di ba sabi ko sa'yo, magme-message ka sa akin, magte-text ka sa akin. Sabi ko, ba't hindi nagte-text? Tapos yung mama mo sa Batangas, nababasa ko na yung message niya. Yung Bern? nanay-nanayang. Oo, yung nanay-nanayan mo, hinihintay ka nila. Hinihintay ka nila. Kaya nag-aalala ako. Sabi ko, try natin daanan ulit. Actually, kagagaling ko lang ng Pangasinan. Kagabi, tapos yun, punta namin dito. Ay pag umaga, sabi ko, nag-worried ako.
Puntahan natin. Sabi ko, nahihiya ako kay Daddy Frank, baka mamaya hanapin ako. Okay lang yun. Sana sa lahat-lahat ng nangyayari sa'yo right now is magiging aral talaga sa'yo. Tandaan mo, yung sinasasabihin ko, walang ibang tutulong sa'yo si God at sarili mo. Kami tutulong once, twice, enough. No? Thank you. Thank you. Maging aral sa'yo yan na DTA. Alam mo ibig sabihin nun sa akin? Ha? DTA. Dapat DTA tayo. Don't trust anybody. Kagayan mo. Oo, syempre, kaibigan natin. Naintindihan kita na dahil naging family mo sila ng ilang buwan, pero nakikita mo naman yung nangyayari, yung surrounding. So, wag too much yung pagtitiwala. Kagaya niyan, di ba? Nasa kamay mo na yung pagbabago. Kumbaga, eto na. Pero dahil sa pagtitiwala mo ng sobra, parang bili ka ng ganito, pero hindi na ibabalik yung sukli kasi ang daming alibay yan. Lalo na pag nakainom ka na, tapos wala. Yes. Nawalan ako ng boses. Ang garal-garal ko nga rin eh. Diyos ko na ano ko nga, kahapon, nakahila talaga. Tinatanong nila ako, sabi, may sakit ka ba? Ano ba ang problema mo? Sabi ko, wala, ayos lang. Sabi na, stress ka ba? Sabi ko, wala. Kasi ayaw kong ipalaw sa kanila na. Sabi, gusto ko nga sabihin sa kanila. Palagi naman ako nawawala nung may trabaho ako. Pera, cellphone. Sabi ko, parang nasanay na ata ako. Pero ang inaano ko, sabi ko, gusto ko kay Daddy Frank, pa naman, hindi ko pa nagagamit. Sabi ko, pinainom na nga. Pinakain pa, wala ako magsalita ng dito sa pinainom mo na nga, pinakain mo pa. So, wag ka nang babalik dyan. Alam mo na yung lugar na yan. Ano sila? Sanay na sanay. Matagal na kasi sila sa kalsada, kaya ganun. Hindi naman ako matagal sa kalsada. Na ano lang. Siyempre, nahiya ako sa'yo. Sabi ko, baka madaanan ako nila doon na nandito pa rin ako. Sabi ko, ano kayang i-explain ko? Sabi nila, ikaw ba? Sabi ko, ganun lang yung sagot niyo. Ganun na lang yung sagot talaga nila kasi wala silang pakialam sa buhay mo. Tapos yung isa kong kaibigan, palagi naman dumadaan yun. Kung saan ako nakipag-inom, yung kwarto. Yung nahuli daw siya ng pulis na ano, yung hindi ko alam kung paano siya nahuli. Tapos tinanong niya ako kanina, hindi mo ba alam na nahuli ako? Kasi kanina lang ako na ano. Sabi ko, hindi ako pwedeng lumugbok na lang na magugutom ako. Sabi, nag-ikot-ikot ako, tapos pahinga ako nun. Na-stress ako sa kanila. Sabi ko, layuan nyo na nga lang ako, gusto kong mapag-isa. Sinabi ko sa pag-isa. Mga ano kayo, uupo lang kayo dyan, tapos mag-aantay kayo ng isang kaibigan na ano. Sabi ko, hindi po pwede sa akin yung ganyan. Kung kayo sanay na kayo na ano, na mag-ganyan kayo. Sabi ko, hindi ako sanay. Kikilos ako para ano, at least may pagkain ako, may ano ako. Tapos sabi ko sa kanila, hindi ko lang naisip na inano ko na nga kayo. Pinainom ko na nga kayo. Bas, bakit pa doon? Tapos lang bumili ako ng gin kaninang malaling araw doon. Inutusan ako eh. Sabi ko, ay panoorin mo naman si Daddy Frank sa ako na nablag ako nun. Talaga, sabi ko, oo. Tapos, pero at least, yung ano, yung tulong niya, yung iba, ano ko rin sa mga kaibigan ko, pero ninakaw yung cellphone. Sabi ko, kabranyo yun. Sabi ko, walang ibang magnanakaw yun, kundi sila lang din. Silang, ano, yung kayo naman ko, bukas, kinabukasan, wala na. Nilasing ka lang eh. Plano na siguro nila. Ngayon, alam mo na. Reality. Diyos ko, 2 araw. Kanina lang ako hindi ako kumakain kahapon. Sa araw.
Walang gana. Nakakano. Hindi naman ako na-stress, sabi ko. Siguro, hindi para sa akin yung ano na yun. Saan yung mga damit na binili natin? Andiyan yung isa laba. Tapos yung brief, pinag-aagawan pa nila. Diyos ko, halos magpatayan pa sila kanina. Sabi ko, ibigay mo doon sa isa nating kaibigan. Diyos ko, halos magpatayan pa sila. Hindi na sila nahiya. Ganong ano lang, mag-ano sila. Bakit mo kasi binigay sa'yo yun? Kasi siyempre wala silang ano, wala silang sigurong, siyempre naiintindihan ko naman yung kalagayan din nila. Hindi sila man nakakapaglaba, hindi sila lang sabi ko, ay ito, galing to kay Daddy Frankie. Tapos, sabi ko, sana maano pa rin ako ni Daddy Frankie. Yung hindi pa nananakaw, yung ano. Sabi ko, ang plano ko noon, isasama ko yung isang kaibigan, yung isang bakla. Pauwi. Oo. Ang nangyari, nalasing ako, yung nakatulong na. Yung sana ang plano ko. Kasi nagbigay naman ako sa kanila, ito 200. Sabi ko, ito, i-share ko yung blessing na binigay sa akin ni Daddy Frankie. Kaya, ayun, sabi ko, ako hindi ako ano. Sabi ko, tapos sabi ko, libre mo naman kami ng ano. Ligo muna. Ligo siya. Tapos ay, inano. So, ganito ang mangyayari. Hold muna kita. Tapos, kasi hindi pwedeng direct. Shelter tayo. Yan. Shelter ng... sige, diretso lang. Ang gagawin ko, kasi hindi na kita, Yes, Daddy Frankie. hindi na kita pwedeng pabayaan hanggat di kita na iti-turn over. So, magbihis, maligo. Sama ka muna sa amin. Sa akin ka na lang muna. Sige po. Paano nga ba to mga kababayan? Comment nyo po dyan kung anong magandang gawin ni Daddy Frankie. Ito na naman yung kailangan ko yung mga opinion ninyo. Pero para sa akin kasi hindi ko pwedeng dalhin agad-agad ng Batangas kasi may naka-schedule ako after lunch. Nagbaga sakali lang ako na puntahan siya kung saan ko siya dinala. Pero ito, nakita ko siya at nagkaroon ng problema. Wala. Pero sige, may chance pa. May pagkakataon pa. Kasi gusto ko talaga, alam mo, naintindihan kita na naawa ka sa mga kasamahan mo. Pero it doesn't mean na makikisama ka na lang. So lahat kayo malulugmok. Ikaw, okay pa yung mind mo, okay yung katawan mo. So kung gusto mo talagang tulungan sila, ayusin mo muna yung sarili mo, tulungan mo muna yung sarili mo, and pag naka-recover ka na, okay ka na, pwede mo silang balikan para bigyan ng tulong. Ganon yung gusto ko. Sige po, Daddy Frankie. Thank you po. Kaya, pagkakamali ko, listen lang. Nung paggising mo, hinanap mo yung cellphone mo. cellphone, Ano sabi nila sa'yo? Sabi ko, nasa yung cellphone. Hindi namin alam. Doon ka natulog kay, yung kay Onyok. Nagpabili ka pa ng 4 doon. Sabi ko, bakit nawala agad? Nilagay ko lang yun sa ilalim ng ano. Sabi ko, iti sana na lang, nagpano na lang ako, sinunod ko na lang na ihatid ako sa terminal. Pero hindi ko nagawa kasi siyempre nahahawa ako sa kanila. Siyempre na naging family ko na rin sa kalsada yun. Tapos siyempre may ako maawain din ako sa ano. Kasi siyempre naranasan ko ang buhay kung paano mumuhay sa kalsada. Kaya yun. Hindi naman ako katulad nila na parang wala nang patutunguhan ng buhay. Nagsisisi nga ako. Kaya sabi ko, kaya yung 2 araw na kahapon sa isang araw, tinatanong nila kung may sakit ako. Sabi ko, wala. Huwag niya ako. Siyempre wala akong pwedeng sisihin sa kanila kung sino yung umano. Sabi ko, ang problema ko, baka makita ko ni Daddy Frankie na nandito pa rin. Kasi hinihintay talaga namin, hinihintay ko talaga na mag-message ka na nandoon ka na sa Batangas. Pero yun, kung napapansin mo yung binalikan kita sa likod, kasi nung nakita ko na bumalik, hindi ko kasi inaasahan
na yung babalikan mo is doong area lang pala. I expected ko kasi may barracks kayo or may bahay na pupuntahan. Pero nakababa ka na at nagpaalam ka na sa akin at nagsabi ka sa akin na gusto mo magpaalam lang. Pero nung nakita ko, pagbaba mo, tapos sinalubong ka at nakita ko yung environment, nakita ko yung mga taong sumalubong sa'yo, parang tumunog yung isip ko eh. Ping! Delikado. Kaya binalikan kita. Sabi ko, gusto mo is pasakay na kita sa bus. Sabi mo, hindi na. Akong bahala, kaya ko. Kasi nag-worried talaga ako eh. Ang plano ko kasi doon, ayun nga, yung i-share ko yung blessing na nabigay mo sa akin. At saka yung bibigay ako pagkain sa kanila. Kahit na may 3,000 matira, at least, kasi yung pupunta ng Batangas, wag gano'n lang naman pumasay. At least may makakabili ako ng pasalubong lang para doon. Ang nangyari, yung nalasing na ako, yun ang naging problema noon. Oo. Pag nalasing ka na, wala na, malilimas na talaga. Kasi ang buhay doon talaga, parang kung ano yung ano, hindi mo maisi-safety talaga. Sabi ko, ang bilis na pangyayari, ganun lang yun. Pag-isip mo, wala na. Sabi ko, ganun lang kabilis yun. So, ngayon naiisip mo na pag ikaw nalasing, talo na yung lakas mo, talo na yung energy mo. So, hindi mo na alam kung anong mangyayari. Pass out ka na. Yes, doon ka nasasamantalin ng mga yan. Oo. So, wag mo nang ulitin yun. Wag ka nang sasama. Nagsisisi talaga ako na, sana noong umikot kayo, sumakay na ako. Nagpatid na ako sa DLTV. Di ba? Pero wala akong nagawa. Kasalanan ko talaga. Okay, so ganito na lang. Maligo ka na lang ulit, magbihis, kakain. After kakain, para mapag-isip tayo kung anong gagawin. Pero gaya ng sinabi ko, hindi kita kayang idiretso ngayon kasi may schedule ako today. May schedule ako ng after lunch. No? Sige, paliguan muna natin mga kababayan, tapos kakain. Tara, baba tayo. Madumi na to. Okay lang, sige, doon na sa loob, dalhin mo na lahat yan. Doon na lang sa bahay. Safety mo lang muna yung sasakyan mo. Tara, dito tayo. Hayaan mo, may bababa. Halika na. Switch nito. Walang subang na rin. Ha? Oo, kukuha. Thank you. Wala kang isusuot dyan na malinis. Ano? Sige, papabili ako. Madumi lahat. Sige, okay. Papabili na lang ako. Thank you po. Isang iglap lang na wala na. Doon na naman talaga siguro sa kalsada, ginagawa nila kung mga sanay na sila. Bait-bait ko, palagi na lang ako pinagnanakaw ng ganyan. Kasi wala nang nagkaroon. Nang may trabaho pa ako, palagi na lang ganyan. Yung iba naman, yung mga kaibigan mo rin yung nanakaw. Pinupunta ko sa kalsada. Kasi nasanay na kasi ako ng mga magkakaibigan sa mga ganyan. Yung mga straight dealer. Garanti ka pag may pera ka. Oo. Tsaka madalas mapagsamantalan yung mga tamo. Tapos mga tulog, pati chinilas ko, ay na. Kung kaya ako patanga, ito nga, sinipti ko na ito eh. Ito na lang ang nagtira nabigay niya. Hindi direct pang. Maliligo muna ako. Thank you.